Sa pagbisita ni Kalingap Edu kay Early, hindi niya napigilang maging emosyonal. Habang pinakikinggan niya ang kwento ng batang halos mawalan ng pag-asa, ramdam na ramdam ni Edu ang bigat ng sitwasyon. Makikita sa mga mata niya kung gaano siya tinamaan. Ang pagkasira ng tahanan, ang bubong na tulo sa lahat ng sulok, ang sahig na halos hindi na madaanan, at ang araw-araw na pagtitiis ng pamilya. Nakakasakit ng damdamin lalo na nang makita niya na halos wala nang matirhan ang pamilya ni Early. Dahil dito, napaisip si Edu ng malalim. Gusto niyang kumilos, tumulong at gumawa ng paraan. Pero kasabay nito, may isang bagay na unti-unting naapektuhan, ang love team nila ni Viancy. Habang abala siya sa pag-ikot, pagresponde, at pagtulong sa mga nasalanta, hindi niya napansin na nawawala na ang oras na dapat sanay para kay Viancy. Hindi niya nabibisita si Viancy, kahit wasak din ang bahay nila dahil sa bagyo. Bilang babae, bilang kapartner, masasaktan ka talaga. Hindi dahil nagsiselos ka sa pagtulong, kundi dahil pakiramdam mo, unti-unting nawawala yung pagmamahal at atensyon na dati mong nararamdaman. Pero sa likod ng lahat may aral. Ang pagmamahal, hindi nasusukat sa haba ng oras, kundi sa katapatan ng puso. Ang relasyon, sinusubok ng problema, pero mas nagiging matatag kung pareho ninyong pinipili ang isa't isa. At alam nating babawi si Edu kay Viancy sa tamang panahon. Pagkatapos marinig ni Edu ang buong kwento ni Early, hindi niya napigilang maluha. Grabe, ganito na pala kalala dito, mahina niyang sambit. Habang naglalakad sila sa paligid, kita niya ang pundasyong natira, mga gamit na inanod, dingding na halos magiba. Pinipigilan niya pero ramdam ang bigat sa dibdib niya. Kung alam ko lang, sana mas napaaga ako, bulong niya. Simula nang dumaan ang bagyo, nabawasan talaga ang oras ni Edu para kay Viancy, at nang marinig niya na wasak din ang bahay ni Viancy, mas lalo siyang sumama ang loob. Hindi ko na alam kung paano ko hahatiin ang sarili ko, sabi niya kay Kalingap. Pareho silang nangangailangan. Si Early, si Viancy, pati mga pamilya nila. Sagot ni Kalingap, Edu, gawin mo yung tama. Hindi mo kailangan solusyonan ang lahat mag-isa. Basta tapat ka, mauunawaan ka ng taong nagmamahal sa'yo. Sa huli, nagpa siya si Edu na hindi niya pababayaan ang kahit sino. May mga taong umaasa sa kanya, at may espesyal na taong ayaw niyang masaktan. Gagawa ako ng paraan, sabi niya. Para kay Early, at para kay Viancy. Sa dulo, isang tanong ang naiwan. May kagaw ba si Viancy? Hindi tao ang kaagaw, kundi oras, tungkulin at responsibilidad. Pero ang puso ni Edu, nananatili kung saan siya totoo. Ano po? Pahinga na muna siguro po kayo. Para na rin po kayo early. Baka gusto mo mag-ano? Huling message bago kayo magpaalam. Yan po, magpapasalamat. Manawagan ka. Nagpapasalamat pa rin po ako sa patuloy na pagdulong niyo po sa amin. Naawa po kasi ako sa pamilya ko. Wala na po silang mapigyan. Nagpapasalamat po ako sa pagmamalasakit niyo po sa amin at pagsuporta po, pagtulong at ninyo po kami kilala. At ninyo po kami nakakasama, nakakausap, pero andyan po kayo para magbigay po ng tulong po sa amin. Salamat po at pasensya na po, di ako nakakasalita na kayo. Pasensya na po. Okay lang. Salamat po. Sige po na. Sige po na, mahal po kami. Salamat po. Ingat kayo. Salamat po. Sige. Salamat po. Naiyak na pati si Charmaine. Charmaine. Sige po, paalam po.